BBM ay nagsabi si Villar Fuerte na hoy, pasalamatan niyo naman yung presidente at inalaw kayo. Kaya nga, utang na loob ng residente, di ba pag sinabi ni Villar Fuerte na, oy, magpasalamat kayo sa Pangulo nyo dahil dinalo kayo, doon pa lang malalaman mo na pasalamatan na may utang na loob. Obligasyon nyo ng isang pinakamataas na posisyon dito sa bansa natin. Hindi kailangan mong pasalamatan yun dahil kami ang nagpapasahod sa inyo. Pera natin lahat yan, tax natin yan. Meron pa nga nagtanong sa akin kung ako di taxable, ay bobo pala nagtanong. Ikaw nga lang, pumunta pa nga lang ikaw sa mall pag-apak mo pala ng pintuan may tax ka na O alam niyo kung bakit? Papasok ka doon, gagamit ka ng aircon. Sabi ng trolls dito, wala ka raw tax Anong walang tax? Ay tanga pala siya. Bawal dito ngayon, mamaya wala. Hindi, kaya ko lumaban niya, nagkamamaya. Baka sila'y pag-anin ko, anong tax? Ang lakas naman trolls magsabi to, wala ka raw tax. Doon pa nga lang pag sa CR ng mall, CR ka doon, may bayad. Alam mo kung bakit may tax? Pag-press mo ng tubig, gagamit ka ng tubig doon. Hindi ba tax yun? Kaya sa kalsada, pag naglakad ka, may tax ka. Oo, kasi gagawin to ng PWH di ba? Mahal nga ng bayad sa may ambag tayo dito. May ambag tayo dito. May ambag. At saka ito, pag-aari nito ng sambayan ng Pilipino, walang may-ari nito. Walang may-ari nito. Kahit itong kinahawakan kong bakal na to, pag-aari to ng sambayan ng Pilipino, ano niya kung bakit? Pag-aari ito, government property. Sobra na po talaga. Government property to. Yes, Tapos itong mga trolls na to, meron pa siya ni-rebat doon Ano ba yung sinagot ko? Meron siyang matinding rebat doon na basta yung mga trolls na nagko-comment sa akin, nire-rebat ko mabuti yun. Turuan mo si PBBM kung ano ang gagawin pag may parating na bagyo. Tuturuan natin Pakituruan. Di niya alam. Di ba, eto muna, example muna ako. Nung siya nagpa-press conference, sabi niya, napakamot sa ulo, napahinga ng ganon. So, ibig sabihin, hindi mo alam ang gagawin mo. Tayo nga na ordinaryong Pilipino, alam natin kasi dapat ahead of time ka dahil merong mga report yan. Ayan na, 5 days before. Ano ito? Ayan na. Ano yan? Sino na naman? Teka nga, hirap natin. Ayan na, nagugulo na naman ang aking pagre-rebat sa... Ito mga to, ginugulo. Nawawala na naman ako sa konsentrasyon. Balik tayo. Ulit. Kaya balik. Pakituruan ng presidente. Ano dapat gawin? Ayan na, balik. Siyempre, muna. Kasi yan, alam niyo na. Bigyan niyo ako Itong banyo. Iyan, ganun nyo yan. Siyempre, alam natin, ahead of time yan. 5 days before or 3 days before, alam na yan ang Pangulo niyo kung bakit. Kasi may report yan galing sa Pag-asa. So doon pa lang, pag-report sa iyo, ready ka na. Pupulungin mo na lahat ng gabinete mo. Pag-aano ka na ng mga relief good, ihahanda mo na yan kasi kung hindi man tumuloy ang bagyo at ikaw may nakahandang relief good, bakit wala na bang susunod na bagyo? Meron. So magagamit pa rin yun. Yan ang sinasabi. At i-display mo na kung saang lugar yung may bagyo, yung mga tauhan mo, kagaya ng ginagawa ni BP Sara. Alam niyo kung bakit advance si BP Sara? May satellite siya sa Bicol. Kaya tingnan mo, baha pa lang, mataas pang tubig na andun ang Office of the Vice President. Yan ang tinatawag niyong kino-question nyo si BP Sara na bakit napakaraming satellite. Mga opo ba kayo? Ang ibig sabihin nun, nilalapit ni BP Sara ang kanyang opisina sa mga maliblib na lugar, lalo na sa malalayo. Tulong, hindi na pupunta pa sa Maynila, pupunta sa ganon. Kaya yun ang tinatawag na nagtatayo siya ng opisina sa iba-ibang lugar. Nilalapit niya ang Office of the Vice President sa mga nasa liblib na lugar. Yan yun. Tapos anuhin niyo pa si BP Sara na kailangan magpasay ko. Opo ba kayo mga trolls? Kung di kayo opo, bakit siya imbitahin sa sa PCCI? O hindi inimbita yung phone nyo? O ano ba yung PCCI? Di ba yun na Philippines sa mga asosasyon ng mga businessman at businesswoman dito sa Pilipinas? Nung hinilgyo si BP Sara ang in-invite ang guest speaker. Kayo ang baliw. Alam niyo kung bakit kayo baliw mga trolls? Kasi pinaniniwalaan yung mali. Hindi kayo ang baliw. Kaya wag kayo dyan, hindi nyo ako maanuhin dyan na sasabihin nyo mga Duterte. Taong bayan ang nakakita sa ginawa ng mga Dutertes. Hindi nyo pwedeng maliin yan.
pwede nyo maliin sa bunganga nyo. Pero sa tunay na pangyayari, hindi nyo pwedeng burahin yan. Dahil yan, kitang-kita ng mga sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng mga Dutertes. Hindi nyo pa sisinungalingan yung mga yan. Pwede kayo magsinungaling dahil bayad kayo eh. Kada hearing pala sa Kongreso, di ba? Kaya pala himot po si Fernando, di ba? Si Fernandez. Malaki pala ang babayaran sa Aero para meron siyang parang inisin na pag-aari niya na kailangan bayaran niya kaya himot. Ayan, lumabas sa balita. Ano yung kasinungalingan yung balitang yun? Kaya pala ganun. Meron siyang parang pag-aari, initial pa lang na kailangan babayaran ganun. Kaya pala himot siya sa puwet. Kaya pala kahit mag-conduct sila ng tuwadkom, magdamag at maghapon, 1 linggo, bayad yun. Magpapakapuyat ka ba kung ang bayad lang sa iyo ordinaryo na sahod mo perma? Diba hindi mo gagawin yun? O anong tawag doon? O di ba? Kaya kayong mga kababayan ko, magising na kayo. Kasi eto na ginagawa sa inyo, nagpapakatanga kayo. Sasabihin nyo pa na I love BBM. Teka muna, bakit nyo minahal yun? Tinatanong nga namin bakit yung minahal yan? Anong nagawa niya? Magbigay ka nga kayo ng isang mabigat na nagawa niya. Wala talaga kahit isa. Tapos hihintayin niya pa na humupa ang baha bago siya magpunta doon. Patay na ang mga tao tsaka kapatid doon. Anong klase kang pangulo? Wag kaming mga sambayan ng Pilipino, hindi nyo kami magaganyan sa mga ganyang bagay. Hindi. Hindi tayo sumusuporta sa mga Dutertes dahil sa Dutertes lang ha. Hindi ha, tandaan nyo, Tros. Sumusuporta kami sa mga Dutertes dahil sa sambayan ng Pilipino. Nakapaloob na yun lahat. Naandun na lahat yun ha. Tandaan nyo yan ha. Hindi kami tanga. Kayong mga trolls kayo. Kanina meron na namang isang trolls dito. Nasaan, nandiyan ba? Wala na. Nagbibideo nga eh. O diba? Isipin nyo ha. Kami mabait pa rin. Nandito kanina. Nag-video, nag-live. O diba? Hindi namin sinisita. Anong tawag doon? For the views. Tapos nakita namin doon. Kay ano ba yun? Vendors. Oo, sa vendors. Kayo, alam namin kayo mga video nyo. Kaya kayo mga kababayan ko, bago kayo pumunta sa isang live, ang advice ko sa inyo, pag lalo na bagong nakita nyo malaking channel, tapos hindi nyo pa napasok, tapos biglang nagpop-up sa inyo, kasi ibig sabihin nun, kaya nagpop-up sa inyo, recommended ni YT. Tingnan nyo muna yung previous na upload. Doon nyo makikita kung talaga sumusuporta sa mga Dutertes. Yan, at ano ko sa inyo yan. Kasi siguradong marami na naman dito mamayang marami na naman dito makiki-isyoso Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Congressman Pulo na lahat ng nasa sa Congress ay bayad lahat, bawat hearing? Talaga naman bayad. Kasi nga, paano hindi natin masasabing bayad? Yan ba'y magpupuyat? Isipin mo, tatapos, aabutin ka na madaling araw sa tuwadkom na yan, para lang sa hearing na yun. Ibig sabihin, bayad talaga yan. Sa gusto ni Dan Fernandez, yan issue yan. May pagkakautang yan na kailangan niyang bayaran para may initial siya na pag-aari na eroplano ba, yun na kailangan niyang bayaran. Yun ang alam ko. Kaya himod ang puwit niyan. Kung gusto niyo ng data, meron ako kasi ayan, nakapost yan. Wala. Kaya himot sa puwit yan. Talagang totoo yan na may babayarang malaking halaga. Si Fernandez. Kaya himot sa puwit yan. Meron. Na kayo. Kailangan kaya pala saan ba siya kukunan pambayad? Kaya kayong mga taga Laguna, mag-isip-isip kayo. Sa Laguna yan eh. Kaya mag-isip-isip kayo kung kayo ay mahal ng inyong congressman. Kung naglingkod ba sa inyo. Ang dami na ako dito. Ang dami na naman, di ba? Tama ako? Kaya walang ileribat sa mga yan. Meron nga kanina dito. Mabait pa nga kami, hindi namin sinita, pinabayaan namin. Umalis na. Siguro nakita niya nakakunti pang tao. Ganyan ang mga yan. For the views. Huwag tayo sa for the views. Tayo kahit hindi kumita, basta importante, nasa puso natin, ang suporta natin sa mga Dutertes. Director. Si Director yan. Ano nga yan? Yung